What's up mga boss yan? Welcome sa episode 4 natin dito sa Expert Option. So ang video na to ulit ay papaalala ko lang is para sa mga beginner na walang alam sa mundo ng trading hanggang sa matuto at maging professional. O yan, at para ulit naman sa mga iba-iba dyan na naligaw at napindot itong video na to, meron na tayong episode 1, 2, 3. Ayan, lalagay na lang natin dito sa gilid ko para kung gusto nyong balikan, meron kayong hindi naintindihan sa last episode natin about sa martingale or mga hindi nyo naintindihan sa mga strategy or mga indicator, yan, pwede nyo siyang balikan dito. Mabilis na recap lang tayo. So, nung nakaraang episode natin is about sa martingale strategy. So, hindi siya indicator at para sa episode 4 naman natin na to ngayon, ang indicator na ituturo natin ngayon ay tinatawag na alligator indicator. Okay, so makikita nyo rin siya dun sa option kung saan nyo inopen yung RSI dati. So ayan, lalagay ko na lang dito. Check nyo, yan, ganyan lang siya. At yung alligator na yan ay meron yan tatlong linya. Pag inopen nyo, makikita nyo yung tatlong linya na yun. So ang pinopoint out ang tatlong linya na yun ay yung parang bibig ng alligator. So yung taas at saka yung panga niya. Okay, so kaya siya tinawag na alligator indicator. At ito, i-open na natin yung phone natin dito sa kabila para makita nyo at mapaliwanag ko sa inyo at makapagpakita rin tayo ng sample tungkol sa alligator indicator. At ayan, simulan na kagad natin. Ayan mga boss, so ayan, kita nyo meron na tayong screen sa kabila, so accurate yan. Kung anong meron dito, yan meron dyan. So yan, sa mga magtatanong dyan para kung napano to, pasensya na kayo, medyo tatanga lang tayo kaya nabagsakan tayo ng something sa mukha. Anyway, so dito na tayo, balik na tayo sa indicator natin. So paano nga ba i-open yung alligator indicator? Same lang din naman siya ng RSI indicator. So click nyo lang tong pangalawa. Nakita nyo yan, itong pangalawa rin ulit pero sa taas naman, click nyo lang yan. At ayan, kitang-kita nyo sa pinakataas, ayan yung alligator indicator natin. So ayan, kahit hindi mo nabaguhin yan, walang problema dyan, confirm mo lang, okay na yan. So ayan yung tinatawag natin ng alligator indicator. So set lang natin yung duration natin ng 10 seconds. So, wala lang, gusto ko lang siya gawin 10 seconds ngayon. Pwede naman sa inyo kahit anong gusto niyo. So ayan, magpisimula na tayo, agad tayo, papakita ko sa inyo kung paano. Dito na tayo sa trade 1 natin, sa unang trade natin. So mag-invest tayo siguro 500. Yan, so nasa Smarty tayo. Deal duration 10 seconds. So ang problema sa alligator indicator, hindi naman siya problema, is kailangan mo kasi talaga maging matyaga kasi matagal talaga siya. So kailangan mo dito maghintay ng trade na mag-overlap silang tatlo or magko-close yung bibig ng alligator. Okay, so kita nyo yan. Halimbawa, nagdikit lang yung dalawa. Hindi ka pa rin pwede mag-trade nun. So, mali pa rin yun. So, ang hihintayin mo talaga is mag-close yung tatlong linya na yan at kung ano yung susunod na wave na ibibigay niya, doon ka mag-trade. So, ganun yung alligator indicator. So, dito, unlike ng RSI indicator, mabilis siya magbigay ng signal ng martingale kahit mag-spike method ka, okay lang. Dito kasi talagang hihintayin mo siya. Okay? So, hindi ko siya gano'ng ginagamit dahil hindi siya effective. Hindi ko siya gano'ng ginagamit dahil hindi siya effective. Hindi ko siya ginagamit kasi matagal talaga siya magbigay ng result. So, ang gagawin talaga natin sa video na to is kailangan natin mag-fast forward hanggang magbigay siya ng signal, tapos ibabalik ko sa video kung saan siya magko-close para mapakita ko sa inyo. Okay? So, yun lang. Fast forward muna tayo. Hintayin natin mag-close yung alligator natin. So mga boss, inabot tayo ng 10 minutes kanina, wala pa rin lumabas. So ayan, nagre-record ulit tayo. At this time, ginawa ko na lang siyang 5 seconds deal duration kasi sobrang tagal niya talaga. So ayan, simula ulit tayo. Dito na tayo sa trade 1. Ayan, butik na. So nakita nyo, dalawa lang yun. Pag nagtagpo yan, tatlong yan. Ayun, nakita nyo, nagpatong. Tapos umangat siya. So nagbay ako sa part na yun, dito sa part na to, patong silang tatlo, sabay, ayun, biglang tumaas nga yung wave. So, ayan. Profit tayo ng 9.30 mga bossing. 9.30. So, ayun yung trade 1 natin. So, medyo nakakalito talaga yung alligator indicator. Bukod sa nakakalito siya, matagal pa siya magbigay ng result. Okay? So, kailangan nyo maging matyaga. Ayan mga boss, trade number 2 tayo. So, deal duration natin 5 seconds na lang. So medyo matagal talaga dito kaya lagi ko sinasabi, dapat mahaba ang pasensya nyo pag alligator indicator. Hindi kasi pwedeng dalawa lang yung magsara. Kailangan tatlo talaga sila eh. So pagkasara nilang tatlo, yung susunod na wave, pag pababa, mag-sell ka na kagad. Pag tumaas naman, mag-buy ka na kagad. So yun yung hinihintay natin. So usually matagal talaga yung alligator indicator.
So, ang nire-require nito, kailangan mas matyaga ka, mas ma-focus ka, at kailangan mong bantayan talaga na maingay, bro. So, ayun lang. Fast forward ulit tayo, hintayin natin na mag-close yung jaw ng alligator indicator natin. So, ayun. Yan, nag-close na yung dalawa. Ayan, nag-close na silang tatlo, mga bossing. So, tapos pa-down siya. So, yan, nag-sell tayo sa part na yon dahil nung nag-cross sila, nag-down yung jaw. Okay, so, ayun. 930 pesos. So, ayun. So, mga boss, deal number 3. So, ganun pa rin, 5 seconds deal duration, Smarty, 500 investment. So, lipat tayo ng asset list para maiba naman. Sa Euro US dollars tayo. So, ayan. So, kita nyo, ganun din naman, parang lumipat ka lang ng channel kung saan ka magti-trade. So, fast forward tayo ulit. Hintayin natin na yung 3 line na violet, blue at red is mag-close. Then, yung next wave niya, yun yung, doon tayo magde-decide kung buy or sell. So, fast forward tayo ulit. Whoop! Isa pa, yung blue na lang, Okay, so nag-downward ulit siya. So nakita niya nagtagpo silang tatlo, tapos pababa yung binibigay nila sa atin na signal. So nag-sell tayo. So ayun, profit ulit tayo ng 930. So sa tatlong trade natin, success tayong lahat. At ayun, yun ang tinatawag natin na alligator indicator. So ayun mga boss, so yan, yun ang tinatawag natin na alligator indicator. So, yun sa mga trader dyan na nagtatanong tungkol sa alligator indicator, ito na yung video yung hinahanap nyo. So, usually hindi siya katulad ng RSI indicator, hindi siya kagaya ng martingale at ng iba pang indicator na tinuro natin. Is kailangan sa alligator talaga is sobrang haba ng pasensya mo kasi may mga time na dalawa lang talaga silang magdidikit. So, hindi ka pa rin pwede mag-trade ng ganun eh. Kailangan talagang mag-close yung jaw nila. Then, yung susunod na wave na ibibigay nila sa'yo, doon ka magta-trade. So, ayan, paalala lang ulit na ang trade is very risky, hindi siya 100% accurate. So, ganun din yung ginagawa natin dito. May mga time na hindi pa rin siya papasok, kahit hindi pa rin siya effective. Okay, kahit naman sa RSI or sa martingale, hindi naman palaging ganun. So, nasa inyo pa rin yan kung anong effective yung mas okay sa inyo, kahit mag-spike method ka lang, kahit manghula ka lang. Alam nyo, kahit sino naman na expert na sa trader, kahit sinong i-search na itanong nyo, nagkakamali pa rin yan eh. Diba? Siyempre, ang natutunan lang nila dyan is nagkaka-experience sila. Alam nila kung nagkamali sila sa part na yun. So, siyempre, hindi na nila gano'ng gagawin. So, ganun yung iba. So, lalo na ikaw, siyempre, beginner ka pa lang. Kaya, mas madalas talaga yan, magkakamali ka. Pero parte talaga yan ng learning, okay? So, kaya nandito kami, tinuturo ko sa inyo yung mga indicator na napagdaanan ko na. So, ito ngayon, tinuro natin yung alligator indicator at sana medyo na-gets nyo siya. Kung hindi naman, pwede naman kayo mag-iwan ng comment sa baba. Sasagutin natin yan. At para sa mga nagtatanong naman ng promo code natin, meron tayong promo code, lalo na sa mga beginner dyan, na gusto na mag-start mag-trade, kapanood ng episode 1, 2, 3, at itong pang 4 natin. Ito, ilalagay natin dito yung ating promo code. Yan. Gamitin nyo lang yan at kung hindi nyo rin alam kung paano gumamit ng promo code, ang maipapayo ko sa inyo is mag-join kayo sa Telegram ko. So sa Telegram ko kasi active ako doon. Nagpo-post ako doon ng trade natin. Yung ibang mga traders sumasabay din sa atin ng trade. Lalo kapag ang ginagawa natin trade is long trade. Halimbawa 8 hours, 12 hours yun. Sumasabay sila. Pinapakita ko sa kanila kung anong oras ako magti-trade, kung kailan dapat, kung anong feeling ko mangyayari sa chart, prediction ko. So minsan accurate naman pero hindi naman talaga all the time tama yung prediction natin. So, nasa sa inyo pa rin kung magkano i-invest nyo. Sa Telegram naman natin is ilalagay ko na lang dyan sa baba. Mag-join lang kayo dyan, active tayo dyan. Walang admin dyan, ako mismo ang sumasagot dyan. So, kung may tanong kayo ng personal, ako mismo ang sumasagot, walang iba. So ayan mga boss, hanggang dito na lang at abangan nyo yung susunod na episode natin kung anong indicator ang ituturo naman natin or kung magtuturo tayo ng bagong strategy, mag-share tayo ng bagong kakalkalin natin yung expert option para sa mga nagtatanong pa rin tungkol sa nasan yung ganito, yung ganyan, paano i-adjust yung ganito, yung ganyan, ano yung smart list, ano yung ganun, ano yung mga iba't ibang mga bagay na nakikita nyo sa app nyo pero hindi nyo naiintindihan, ipapaliwanag natin yan. Siguro pati yung mga
paggamit ng voucher, ipapakita ko rin sa inyo yan. Meron na sa Telegram ko, pero dito ipapakita natin para sa mga YouTube na nanonood. So ayun lang mga boss, may bagyo ngayon sa Pilipinas at kaya mag-iingat kayo palagi mga idol at sana makaprofit kayong lahat at yun lang. Adios.